ay parang timang. Magandang araw mga timang, ngayong araw sa wakas may nagpa-laminate na naman sa atin. Matagal-tagal na rin kasi yung mga huling nagpa-laminate at saka tumutumal na ngayon. Pero kahit matumal, tuloy ang business, walang makakapigil sa walang pera. Ay, masama nga palang sabihin na walang pera. Wala na lang makakapigil sa maraming utang. Yun, pwede na siguro yun. Sa mga nagtatanong kung nagpiprint pa rin kami, opo, nagpiprint pa rin po kami. Nagdagdag lang po kami ng sari-sari store dahil nga matumal minsan ng print. Siyempre, kung maraming bayarin, dapat marami kang business. Plano ko nga rin magtayo ng mini resort dito sa tapat namin. Kaso wag na lang pala kasi baka mabasa yung mga maliligo pag tag-ulan. Wala kasing bubong dito sa tapat namin. Bali ID nga pala ng tupad tong nilalaminate ko. Sana all talaga may ID ng tupad. Balita ko malaki daw rate dyan at saka kumpleto benefits. Kaya swerte din talaga yung mga makakapasok dyan. Pero sa mga hindi makakapasok dyan, meron pa namang isa. Tupad din, kaso may da sa dulo. Tupada. Malaki din sahod doon, manonood ka lang, tsaka gagalingan mo sa pipiliin mo. Baka puro ka sa wala, ayan, wala ka tuloy na iuwing pera. Pagtapos ko mag-laminate, may nagpa-print naman sa atin. Swerte, may pang-almusal na naman ako. Sa totoo lang, isang benta, isang tuka lang kami. Ba't parang iba? Diba isang kahit isang tuka yun? Siyempre, tindahan to, hindi naman to pala yan. Ang galing! Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Sa mga hindi nga pala nagtatanong, sasabihin ko na. Nag-online assist din po kami ng Tin ID para hindi ka na lumayo kapag malapit ka. Para hindi ka na pumunta doon at pumila, i-online na lang natin yan, mabilis pa. Lilinawin ko lang, online assist ha, hindi gagawa on the spot, baka nagmamadali ka, sa rekto ka na lang dumiretso. Kinagabihan, dumayo kami ng Halloween party dito sa barangay namin. Libre lang kaya sinali ko na yung mga anak ko. May mga palaro din sila at papremyo sa mga batang sasali. O diba? San ka pa? Doon ka na sa ex mo. Ba't naman napunta sa ex? Sorry naman. Kitang-kita nyo naman, tuwang-tuwa yung anak ko dyan. Yan yung mga bagay na hindi mo mabibili. Ang kasiyahan ng anak mo. Kaya kapag may mga programang ganyan, isali mo yung mga anak mo. Oo, bilang magulang nakaka-boring. Pero sa mga anak mo, doble-doble ang saya na nararanasan nila. Iba kasi ang kasiyahan ng bata sa kasiyahan ng magulang. Ako, madali lang din naman ako sumaya. Basta bigyan mo lang ako ng pera. Pagkatapos ng Halloween party, bigla naman akong naimbitahan sa business meeting. Medyo seryoso ang usapan, siguradong pagkakaperahan. Niyayaya nila akong syumat kaya kumuha ako ng soft drinks at nilagyan ko ng yelo. Para kunyari, nagiinom din ako. Kaso ang pait talaga, lasang Blade. Kasing pait neto ni Marvin, kaso biglang bumait. Happy siya dyan habang nagre-request sa kuya niyang kakauwi lang galing abroad. By the way, kaya nga pala ako napadpad dyan, niyaya ako ng pinsan ng asawa kong si Robert. Kakauwi lang niya, 6 years siya sa Macau. Sana all may ganong kalakas na loob. Minsan naiisip ko rin mag-abroad sa hirap ng buhay dito sa Pinas. Ibang-iba daw kasi ang pasahod sa ibang bansa kumpara dito sa atin. Sa ibang bansa daw, pag nag-OT ka, siguradong mababayaran. Dito sa Pinas, pag nag-OT ka, ang dami mong papapirmahan. Ang dami mong papasa na papel, ang dami mong papapirmahin, ang dami mong pipicturan. Kahit may biometric na kayo, hahanapan ka pa rin ng proof na pumasok ka. Kulang na lang humingi ka ng copy ng CCTV para lang mapatunayan na pumasok ka at nag-OT ka. Siguro, ganun talaga ang mga magugulang, takot magulangan. Pero alam mo ba kung ano ang pinakamasakit? Yung in-OT mo, hindi mo agad makukuha yun. Next, sahod mo pa makukuha yun. Ewan ko ba sa mga agency dito, pag nag-OT ka, hindi agad makukuha yung in-OT mo. Parang papaimbestigahan pa nila sa korte, sa ombudsman, sa piskal. Tatanungin pa ata nila yung mga lupa na dinaanan mo kung dumaan ka ba talaga doon ng gabing-gabi na. Hahanap pa ata sila ng mga witness kung nag-OT ka ba talaga. Masama na nga loob mo kasi pinag-OT ka bigla. Tapos yung pinaghirapan mo, hindi mo agad makukuha. Only in Philippines agency talaga. After a moment, nakita ko to si brother, may mga tinitingnan sa kisame. Ayun, tinuturo niya yung mga pako na pinasok sa maling butas. Tapos, may mga pako daw na binaon na hindi seryoso ang pagkakapukpok. Delikado daw yun kasi pwede daw siya mag-cause ng heavy traffic at illegal parking policy sa loob ng court na ginawang parkingan. Buti na lang napansin niya ni brother kaya tigilan yung nakaka-parking ng sasakyan sa loob ng court. O paano? Hanggang dito na lang ulit mga timang. Salamat sa panonood. Pa-share naman po, please.